Greetings, dear learners. Welcome to an exciting day of learning and growth. Today, we embark on a journey of knowledge and enjoyment as we delve into the fascinating world of crime detection and investigation. Join us as we explore the 10 essential concepts covered in the Criminology Board Exam Review Set 5A. Your safety is of utmost importance to us, so let's make this learning experience both educational and enjoyable. May you always be blessed by God as you progress on your educational path. We are thrilled to have you with us on the Teacher Lumaban YouTube channel. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. A person who gives necessary information to the investigator. He may give the information openly and even offer to be a witness, or he may inform the investigator surreptitiously and request to remain anonymous. Letter A. Witness. Letter B. Expert witness. Letter C. Hostile witness. Letter D. Informant. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, the informant. Ang tamang sagot ay, the informant. Explanation. Paliwanag. An informant is a person who provides information to an investigator or law enforcement agency about a specific event, situation, or individual. There are 2 main types of informants. Ang informant ay isang taong nagbibigay ng impormasyon sa isang investigador o ahensyang nagpapatupad ng batas tungkol sa isang partikular na kaganapan, sitwasyon, o individual. Mayroong 2 pangunahing uri ng informante. Isa. Open informant, known anonymous. This is a person who provides information openly and is willing to be a witness if needed. They are willing to testify in court or be part of official proceedings related to the information they provided. Open informant, known anonymous. Ito ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon ng hayagan at handang maging saksi kung kinakailangan. Handa silang tumstigo sa korte o maging bahagi ng mga opisyal na paglilitis na may kaugnayan sa impormasyong ibinigay nila. 2. Covert informant, anonymous. This type of informant provides information secretly or surreptitiously, often with the condition of remaining anonymous. They do not want their identity to be disclosed, fearing potential retaliation or other negative consequences. Palihim na impormante, anonymous. Ang ganitong uri ng impormante ay nagbibigay ng impormasyon ng palihim o palihim, kadalasang may kondisyon na manatiling hindi nagpapakilala. Hindi nila nais na ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, sa takot sa potensyal na paghihiganti o iba pang negatibong kahihinatnan. Now, let's briefly explain the other options. Ngayon, maikling ipaliwanag natin ang iba pang mga opsyon. A witness. A witness is a person who has first-hand knowledge of an event or situation and can provide testimony about it. Witnesses may be involved in the event themselves or may have observed it. Saksi. Ang saksi ay isang tao na may mismong kaalaman sa isang pangyayari o sitwasyon at maaaring magbigay ng patuto tungkol dito. Ang mga saksi ay maaaring kasangkot sa kaganapan mismo o maaaring naobserbahan ito. B. Expert witness. An expert witness is someone who possesses specialized knowledge or expertise in a particular field relevant to the case. They provide their opinion or analysis based on their expertise to assist the court or investigators in understanding complex issues. Expert witness. Ang isang ekspertong saksi ay isang taong nagtataglay ng espesyal na kaalaman o kadalubhasaan sa isang partikular na larangan na nauugnay sa kaso. Nagbibigay sila ng kanilang opinyon o pagsusuri batay sa kanilang kadalubhasaan upang tulungan ng korte o mga investigador sa pag-unawa sa mga komplikadong isyu. Si hostile witness. A hostile witness is a witness who is uncooperative or antagonistic towards the party that called them to testify. They may not provide the information expected or may be openly uncooperative during questioning. Masungit na saksi. Ang kaaway na saksi ay isang saksi na hindi nakikipagtulungan o kontra sa partido na tumawag sa kanila upang tumstigo. Maaaring hindi nila ibigay ang impormasyong inaasahan o maaaring lantarang hindi nakikipagtulungan sa pagtatanong. In summary, an informant is a person who provides information, either openly or anonymously, to an investigator, and the correct choice is option D.
Sa buod, ang impormante ay isang taong nagbibigay ng impormasyon, bukas man o hindi nagpapakilala, sa isang investigador, at ang tamang pagpipilian ay opsyon D. The use of equipment or tool to listen and record discrete conversations of other people. Letter A. Bugging. Letter B. Dubbing. Letter C. Mimicking. Letter D. Tapping. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Bugging. Ang tamang sagot ay A. Bugging. Explanation. Paliwanag. Bugging refers to the use of equipment or tools to listen to and record conversations of other people without their knowledge or consent. It involves placing hidden microphones or recording devices in a location to secretly intercept and record private conversations. Ang bugging ay tumutukoy sa paggamit ng mga kagamitan o kasangkapan upang makinig at mag-record ng mga pag-uusap ng ibang tao nang hindi nila alam o pahintulot. Kabilang dito ang paglalagay ng mga nakatagong mikropono o mga device sa pagre-record sa isang lokasyon upang lihim na maarang at i-record ang mga pribadong pag-uusap. Let's briefly explain the other choices and why they are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian at kung bakit mali ang mga ito. B. Dubbing. Dubbing is a term commonly used in media and entertainment industries. It refers to the process of replacing the original audio in a video or film with a different language or voice recording. For example, dubbing is used to translate a movie into another language so that audiences who don't understand the original language can follow the dialogue in their native language. Dubbing. Ang dubbing ay isang terminong karaniwang ginagamit sa industriya ng media at entertainment. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalit ng orihinal na audio sa isang video o pelikula ng ibang wika o voice recording. Halimbawa, ang pagdubbing ay ginagamit upang isalin ang isang pelikula sa ibang wika upang ang mga manonood na hindi nakakaunawa sa orihinal na wika ay maaaring sundin ang dialogo sa kanilang sariling wika. See mimicking. Mimicking is the act of imitating or copying someone's behavior, speech, or mannerisms. It does not involve the use of equipment or tools to listen and record conversations secretly. Paggaya. Ang panggagaya ay ang pagkilos ng paggaya o pagkopya sa gawi, pananalita, o ugali ng isang tao. Hindi kasama dito ang paggamit ng mga kagamitan o kasangkapan upang makinig at mag-record ng mga pag-uusap ng palihim. D-tapping. Tapping, in this context, would refer to wiretapping, which involves intercepting and monitoring telephone or electronic communications without the knowledge or consent of the parties involved. While tapping may be related to the concept of bugging, it specifically involves electronic communications, whereas bugging can refer to any form of discreetly recording conversations. Pagtap. Ang pagtap, sa kontekstong ito, ay tumutukoy sa wiretapping, na kinabibilangan ng pagharang at pagsubaybay sa telepono o mga elektronikong komunikasyon ng walang kaalaman o pahintulot ng mga kasangkot na partido. Bagamat maaaring nauugnay ang pagtap sa konsepto ng pagbugging, partikular na kinasasangkutan nito ang mga elektronikong komunikasyon, samantalang ang pagbugging ay maaaring tumukoy sa anumang anyo ng maingat na pag-record ng mga pag-uusap. In summary, bugging, option A, is the correct choice for describing the act of using equipment or tools to listen and record discrete conversations of other people without their knowledge or consent. Sa buod, ang pagbugging, option A, ay ang tamang pagpipilian para sa paglalarawan ng pagkilos ng paggamit ng kagamitan o tool upang makinig at mag-record ng mga maingat na pag-uusap ng ibang tao nang hindi nila alam o pahintulot. The questioning of persons not suspected of being involved in a crime, but who knows about the crime or individuals involved in it. Letter A. Interrogation. Letter B. Rumor mongering. Letter C. Interview. Letter D. Inquiry. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Interview. Ang tamang sagot ay C. Panayam. Explanation. Paliwanag. An interview is a formal or informal conversation conducted to gather information from someone who may have knowledge about a specific event or topic. In the context of the question, the person being interviewed is not suspected of being involved in the crime, but they may possess information or have witnessed the crime or know individuals who were involved in it.
Ang pakikipanayam ay isang formal o informal na pag-uusap na isinasagawa upang mang-alap ng impormasyon mula sa isang taong maaaring may kaalaman tungkol sa isang tiyak na pangyayari o paksa. Sa konteksto ng tanong, ang taong kinakapanayam ay hindi pinaghihinalaang sangkot sa krimen, ngunit maaari silang nagtataglay ng impormasyon o nakasaksi sa krimen o nakakakilala sa mga individual na sangkot dito. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A. Interrogation. Interrogation typically refers to a formal questioning of a person by law enforcement or other authorities, often in a structured and sometimes intense manner, to obtain information about a crime or to determine if the person being questioned is involved in the crime. In this context, the individuals being questioned are usually considered suspects or persons of interest in the investigation, which does not align with the scenario described in the question. Pagtatanong, karaniwang tumutukoy ang interogasyon sa isang formal na pagtatanong sa isang tao ng tagapagpatupad ng batas o iba pang mga awtoridad, kadalasan sa isang istruktura at kung minsan ay matinding paraan, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa isang krimen o upang matukoy kung ang taong tinatanong ay sangkot sa krimen. Sa kontekstong ito, ang mga individual na tinatanong ay karaniwang itinuturing ng mga sospek o mga taong interesado sa investigasyon na hindi umaayon sa sitwasyong inilarawan sa tanong. B. Rumor-mongering. Rumor-mongering involves spreading rumors or gossip, often without verified information or evidence. It does not relate to the formal process of gathering information from someone knowledgeable about a crime or its individuals. Pagbubulungan ng bulong-bulungan, kinabibilangan ng pagpapakalat ng tsismis o tsismis ang tsismis, kadalasan ng walang napatunayang impormasyon o ebidensya. Hindi ito nauugnay sa formal na proseso ng pangangalap ng impormasyon mula sa isang taong may kaalaman tungkol sa isang krimen o sa mga individual nito. D. Inquiry. An inquiry is a systematic investigation or examination to gather information or ascertain facts about a specific matter. While an interview can be part of an inquiry process, inquiry is a broader term and can involve other methods of investigation beyond just interviewing individuals. Pagtatanong. Ang pagtatanong ay isang sistematikong pagsisiyasat o pagsusuri upang mang-alap ng impormasyon o alamin ang mga katotohanan tungkol sa isang partikular na bagay. Bagamat ang isang pakikipanayam ay maaaring maging bahagi ng isang proseso ng pagtatanong, ang pagtatanong ay isang mas malawak na termino at maaaring may kasamang iba pang paraan ng pagsisiyasat na higit pa sa pakikipanayam sa mga individual. In summary, an interview is the appropriate term for the act of questioning individuals who have knowledge about a crime or individuals involved in it but are not suspected of being directly involved in the criminal activity. Sa kabuuan, ang isang panayam ay ang angkop na termino para sa pagkilos ng pagtatanong sa mga individual na may kaalaman tungkol sa isang krimen o mga individual na sangkot dito ngunit hindi pinaghihinala ang direktang sangkot sa aktibidad na kriminal. An objective of a criminal investigation. Letter A. Determine the motive. Letter B. Identify criminals. Letter C. Rehabilitate criminals. Letter D. Prevent crimes. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Identify criminals. Ang tamang sagot ay B. Kilalanin ang mga kriminal. Explanation. Paliwanag. An objective of a criminal investigation is to identify the individuals or parties responsible for committing a crime. When a crime occurs, law enforcement agencies conduct investigations to gather evidence, interview witnesses, and analyze the circumstances surrounding the incident to determine who might have committed the offense. Identifying the criminals is a crucial step in the criminal justice process, as it allows for the initiation of legal proceedings and the application of appropriate penalties or sanctions based on the evidence collected during the investigation. Ang layunin ng isang kriminal na investigasyon ay kilalanin ng mga individual o partido na responsable sa paggawa ng krimen. Kapag may nangyaring krimen, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat upang mang-alap ng ebidensya, makapanayam ng mga saksi, at mag-analisa ng mga pangyayari sa paligid ng insidente upang matukoy kung sino ang maaaring gumawa ng pagkakasala. Ang pagkilala sa mga kriminal ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng hustisyang pangkrimen dahil pinapayagan nito ang pagsisimula ng mga legal na paglilitis at paglalapat ng naangkop na mga parusa o mga parusa batay sa ebidensyang nakolekta sa panahon ng investigasyon.
Let's briefly explain why the other choices are not objectives of a criminal investigation. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit ang ibang mga pagpipilian ay hindi mga layunin ng isang kriminal na pagsisiyasat. A determine the motive. While understanding the motive behind a crime can be valuable for building a stronger case and understanding the offender's mindset, it is not the primary objective of a criminal investigation. The focus of the investigation is on establishing who committed the crime and gathering evidence to support that conclusion. Tukuyin ang motibo. Bagamat ang pag-unawa sa motibo sa likod ng isang krimen ay maaaring maging mahalaga para sa pagbuo ng isang mas malakas na kaso at pag-unawa sa mindset ng nagkasala, hindi ito ang pangunahing layunin ng isang kriminal na investigasyon. Ang focus ng investigasyon ay sa pagtatatag kung sino ang gumawa ng krimen at pangangalap ng ebidensya upang suportahan ang konklusyong iyon. Rehabilitate criminals. Rehabilitation is a goal of the criminal justice system, but it is not an objective of a criminal investigation. After a person has been identified and convicted of a crime, rehabilitation may be considered as part of their sentencing or corrective plan while serving a sentence. I-rehabilitate ang mga kriminal. Ang rehabilitasyon ay isang layunin ng sistema ng hustisyang kriminal, ngunit hindi ito layunin ng isang pagsisiyasat sa krimen. Matapos matukoy at mahatulan ng isang tao sa isang krimen, ang rehabilitasyon ay maaaring ituring bilang bahagi ng kanilang pagsentensya o plano sa pagwawasto habang nagsisilbi ng sentensya. Prevent crimes. Preventing crimes is an essential aspect of law enforcement and crime prevention strategies, but it is not the primary objective of a criminal investigation. Investigations typically occur after a crime has taken place, with the aim of resolving the case and bringing the perpetrators to justice. Pigilan ng mga krimen. Ang pag-iwas sa mga krimen ay isang mahalagang aspeto ng pagpapatupad ng batas at mga diskarte sa pag-iwas sa krimen, ngunit hindi ito ang pangunahing layunin ng pagsisiyasat ng kriminal. Karaniwang nangyayari ang mga pagsisiyasat pagkatapos maganap ang isang krimen na may layuning lutusin ang kaso at dalhin ang mga may kasalanan sa hustisya. In summary, the primary objective of a criminal investigation is to identify the criminals responsible for the committed offense, making option B the correct choice. Sa buod, ang pangunahing layunin ng pagsisiyasat ng kriminal ay kilalanin ng mga kriminal na responsable sa nagawang pagkakasala, na ginagawang tamang pagpipilian ng opsyon B. A term used to describe a transition that occurs in the development of a fire, when, for example, most of all the combustible surfaces within a room are heated above their ignition temperature at the same time. Letter A intensity. Letter B ignition. Letter C flashover. Letter D starter. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C flashover. Ang tamang sagot ay C flashover. Explanation. Paliwanag. Flashover is a term used in firefighting and fire science to describe a critical stage in the development of a fire. It occurs when the majority or all of the combustible materials in a room or enclosed space are heated to their ignition temperature almost simultaneously. As a result, the entire area becomes fully involved in flames. Ang flashover ay isang terminong ginamit sa firefighting at fire science para ilarawan ang isang kritikal na yugto sa pagbuo ng sunog. Ito ay nangyayari kapag ang karamihan o lahat ng mga nasusunog na materyales sa isang silid o nakapaloob na espasyo ay pinainit sa kanilang temperatura ng pag-aapoy ng halos sabay-sabay. Bilang resulta, ang buong lugar ay ganap na nasangkot sa apoy. During flashover, the fire rapidly transitions from a localized or compartmentalized fire to a fully developed, all-encompassing fire. This phenomenon is extremely dangerous for firefighters and occupants of the space because it can lead to a sudden increase in temperature, the release of hot gases, and an intense blaze that can fill the entire room. Sa panahon ng flashover, mabilis na lumilipat ang apoy mula sa isang na-localized o naka-compartmentalized na apoy patungo sa isang ganap na nabuo, na sumasaklaw sa lahat ng apoy. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay lubhang mapanganib para sa mga bumbero at mga nakatira sa espasyo dahil maaari itong humantong sa biglaang pagtaas ng temperatura, paglabas ng mga maiinit na gas, at isang matinding sunog na maaaring punan ang buong silid. To combat flashover and control the fire, firefighters use various strategies, such as ventilation to remove superheated gases, cooling the environment, and applying water or other extinguishing agents to suppress the flames.
Upang labanan ng flashover at kontrolin ang sunog, gumagamit ang mga bombero ng iba't ibang mga diskarte, tulad ng ventilasyon upang alisin ang sobrang init ng mga gas, paglamig sa kapaligiran, at paglalagay ng tubig o iba pang mga ahente ng pamatay upang sugpuin ang apoy. Let's briefly discuss why the other choices are not correct. Pag-usapan natin sandali kung bakit hindi tama ang iba pang mga pagpipilian. A. Intensity. While intensity is a term used in describing the severity or strength of a fire, it does not specifically refer to the described transition in the development of a fire as in flashover. Intensity, habang ang intensity ay isang terminong ginamit sa paglalarawan sa kalubhaan o lakas ng sunog, hindi ito partikular na tumutukoy sa inilarawang transition sa pagbuo ng apoy tulad ng sa flashover. B. Ignition. Ignition refers to the process of starting a fire or the act of initiating combustion. It does not describe the specific transition described in the question. Ignition. Ang ignition ay tumutukoy sa proseso ng pagsisimula ng apoy o ang pagkilos ng pagsisimula ng pagkasunog. Hindi nito inilalarawan ng partikular na paglipat na inilarawan sa tanong. The starter. Starter is a term that does not have a direct relationship with the described transition in the development of a fire. It is not a commonly used term in firefighting or fire science in this context. Starter. Ang starter ay isang termino na walang direktang kaugnayan sa inilarawan na paglipat sa pagbuo ng isang sunog. Ito ay hindi karaniwang ginagamit na termino sa firefighting o fire science sa kontekstong ito. A term of the start of the combustion, its detailed process of a solid is very complicated since the proportion of different flammable vapors varies from one material to another, and contact with oxygen must take place before combustion can begin. Letter A. Intensity. Letter B. Ignition. Letter C. Flashover. Letter D. Starter. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Ignition. Ang tamang sagot ay B. Ignition. Explanation. Paliwanag. Ignition refers to the start of the combustion process, particularly in the context of solid materials. When a solid material comes into contact with a sufficient amount of heat or an open flame, it can reach its ignition temperature. At this point, the material starts releasing flammable vapors, and the combustion process begins. Ang pag-aapoy ay tumutukoy sa pagsisimula ng proseso ng pagkasunog, lalo na sa konteksto ng mga solidong materyales. Kapag ang isang solidong materyal ay nakipag-ugnayan sa sapat na dami ng init o isang bukas na apoy, maaari itong umabot sa temperatura ng pag-aapoy nito. Sa puntong ito, ang materyal ay nagsisimulang maglabas ng mga nasusunog na singaw, at magsisimula ang proseso ng pagkasunog. The process of ignition can be influenced by various factors, including the type of material, its composition, the amount of heat applied, and the availability of oxygen. Different materials have different ignition temperatures and release various flammable vapors during combustion, making the process of ignition complicated and variable depending on the substance involved. Ang proseso ng pag-aapoy ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang uri ng material, komposisyon nito, ang dami ng init na inilapat, at ang pagkakaroon ng oxygen. Ang iba't ibang mga materyales ay may iba't ibang mga temperatura ng pag-aapoy at naglalabas ng iba't ibang mga nasusunog na singaw sa panahon ng pagkasunog, na ginagawang komplikado at nagbabago ang proseso ng pag-aapoy depende sa sangkap na kasangkot. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A. Intensity. Intensity typically refers to the degree or strength of something, such as the strength of a fire. While the intensity of combustion can change during the burning process, it is not directly related to the initial start of combustion. Intensity, karaniwang tumutukoy ang intensity sa antas o lakas ng isang bagay, gaya ng lakas ng apoy. Habang ang intensity ng combustion ay maaaring magbago sa panahon ng proseso ng pagsunog, ito ay hindi direktang nauugnay sa unang simula ng combustion. See flashover. Flashover is a term used to describe a critical stage in a fire where the heat and flames cause all exposed combustible materials in a room to ignite almost simultaneously. It's a phenomenon that occurs after the ignition has already taken place, not the actual start of combustion.
Flashover. Ang flashover ay isang terminong ginamit upang ilarawan ang isang kritikal na yugto sa isang sunog kung saan ang init at apoy ay nagiging sanhi ng lahat ng nakalantad na nasusunog na materyales sa isang silid upang mag-apoy ng halos sabay-sabay. Ito ay isang kababalaghan na nangyayari pagkatapos na maganap ang pag-aapoy, hindi ang aktwal na pagsisimula ng pagkasunog. De-starter. Starter is a generic term that doesn't specifically relate to the beginning of combustion. In some contexts, it could refer to a device or substance used to initiate a fire, but it doesn't encompass the entire process of combustion initiation, which is referred to as ignition. Starter. Ang starter ay isang generic na termino na hindi partikular na nauugnay sa simula ng combustion. Sa ilang konteksto, maaari itong tumukoy sa isang device o substance na ginamit upang magpasimula ng sunog, ngunit hindi ito sumasaklaw sa buong proseso ng pagsisimula ng combustion, na tinutukoy bilang ignition. In conclusion, the correct term for the start of the combustion process, particularly in solid materials, is ignition, option B. Sa conclusion, ang tamang termino para sa pagsisimula ng proseso ng pagkasunog, lalo na sa mga solidong materyales, ay ignition, option B. The term describes the transfer of heat through a gas or vacuum in a similar way to that of light. Letter A. Ignition. Letter B. Convection. Letter C. Radiation. Letter D. Conduction. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Radiation. Ang tamang sagot ay C. Radiation. Explanation. Paliwanag. Radiation is the term that describes the transfer of heat through a gas or vacuum in a similar way to that of light. In this context, radiation refers to the process by which heat energy is emitted in the form of electromagnetic waves, including infrared radiation, which can travel through empty space without the need for any medium. Ang radiation ay ang terminong naglalarawan ng paglipat ng init sa pamamagitan ng gas o vacuum sa katulad na paraan sa liwanag. Sa kontekstong ito, ang radiation ay tumutukoy sa proseso kung saan ang enerhiya ng init ay ibinubuga sa anyo ng mga electromagnetic wave, kabilang ang infrared radiation, na maaaring maglakbay sa walang laman na espasyo nang hindi nangangailangan ng anumang daluyan. Brief explanations of the other choices. Maikling paliwanag ng iba pang mga pagpipilian. A. Ignition. Ignition is the process of starting or initiating combustion, typically used in the context of starting a fire or initiating the burning of a fuel. Ignition. Ang ignition ay ang proseso ng pagsisimula o pagsisimula ng combustion, na karaniwang ginagamit sa konteksto ng pagsisimula ng apoy o pagsisimula ng pagsunog ng gasolina. B. Convection. Convection is a process of heat transfer that occurs in liquids and gases. It involves the movement of heated particles, fluids, from one place to another, carrying heat energy with them. This movement creates currents and contributes to the distribution of heat. Convection. Ang convection ay isang proseso ng paglipat ng init na nangyayari sa mga likido at gas. Ito ay nagsasangkot ng paggalaw ng mga pinainit na particle, mga likido, mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na nagdadala ng enerhiya ng init sa kanila. Ang paggalaw na ito ay lumilikha ng mga alon at nag-aambag sa pamamahagi ng init. Deconduction. Conduction is the transfer of heat between objects that are in direct contact with each other. When two objects at different temperatures come into contact, heat flows from the hotter object to the colder one through conduction. Conduction. Ang pagpapadaloy ay ang paglipat ng init sa pagitan ng mga bagay na direktang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kapag nagkadikit ang dalawang bagay sa magkaibang temperatura, dumadaloy ang init mula sa mas mainit na bagay patungo sa mas malamig sa pamamagitan ng pagpapadaloy. In conclusion, the term that describes the transfer of heat through a gas or vacuum in a similar way to that of light is radiation, option C. Sa conclusion, ang terminong naglalarawan sa paglipat ng init sa pamamagitan ng gas o vacuum sa katulad na paraan sa liwanag ay radiation, option C. The transfer of heat within a solid material from hotter to cooler parts. Letter A. Ignition. Letter B. Convection. Letter C. Radiation. Letter D. Conduction. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1.
The correct answer is deconduction. Ang tamang sagot ay deconduction. Explanation. Paliwanag. Conduction is the transfer of heat within a solid material from hotter regions to cooler regions. In this process, heat energy is transferred from one particle to another through direct physical contact. When a portion of a solid material is heated, the particles in that region gain kinetic energy and start vibrating more vigorously. These particles then collide with neighboring particles, passing on some of their kinetic energy. Ang pagpapadaloy ay ang paglipat ng init sa loob ng isang solidong material mula sa mas mainit na mga rehiyon patungo sa mas malamig na mga rehiyon. Sa prosesong ito, ang enerhiya ng init ay inililipat mula sa isang particle patungo sa isa pa sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnay. Kapag ang isang bahagi ng isang solidong material ay pinainit, ang mga particle sa rehiyong iyon ay nakakakuha ng kinetic energy at nagsisimulang mag-vibrate ng mas malakas. Ang mga particle na ito pagkatapos ay bumangga sa mga kalapit na particle na nagpapasa sa ilan sa kanilang kinetic energy. As a result, the neighboring particles also gain kinetic energy and vibrate more, leading to a gradual transfer of heat throughout the solid. This transfer continues until the temperature throughout the material becomes uniform. Bilang isang resulta, ang mga kalapit na particle ay nakakakuha din ng kinetic energy at mas nanginginig na humahantong sa isang unti-unting paglipat ng init sa buong solid. Ang paglipat na ito ay nagpapatuloy hanggang ang temperatura sa buong material ay maging pare-pareho. Let's briefly explain the other options. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga opsyon. A. Ignition. Ignition refers to the process of starting a fire or the point at which combustion begins. It is not related to the transfer of heat within a solid material. Ignition. Ang ignition ay tumutukoy sa proseso ng pagsisimula ng apoy o sa punto kung saan nagsisimula ang pagkasunog. Hindi ito nauugnay sa paglipat ng init sa loob ng isang solidong material. B. Convection. Convection is the transfer of heat through a fluid, liquid or gas, by the movement of the fluid itself. It involves the transfer of heat through the bulk movement of fluid particles due to density differences caused by temperature variations. This process does not occur within solid materials. Convection. Ang convection ay ang paglipat ng init sa pamamagitan ng fluid, likido o gas sa pamamagitan ng paggalaw ng fluid mismo. Ito ay nagsasangkot ng paglipat ng init sa pamamagitan ng maramihang paggalaw ng mga particle ng likido dahil sa mga pagkakaiba sa density na dulot ng mga pagkakaiba-iba ng temperatura. Ang prosesong ito ay hindi nangyayari sa loob ng mga solidong materyales. C. Radiation. Radiation is the transfer of heat through electromagnetic waves. Unlike conduction and convection, radiation does not require a medium to transfer heat and can occur through a vacuum. While radiation can transfer heat and from solid materials, it is not specifically the transfer of heat within a solid material from hotter to cooler parts. Radiation. Ang radiation ay ang paglipat ng init sa pamamagitan ng electromagnetic waves. Hindi tulad ng pagpapadaloy at kumbeksyon, ang radiation ay hindi nangangailangan ng daluyan upang maglipat ng init at maaaring mangyari sa pamamagitan ng vacuum. Bagamat ang radiation ay maaaring maglipat ng init papunta at mula sa mga solidong materyales, ito ay hindi partikular na ang paglipat ng init sa loob ng isang solidong material mula sa mas mainit patungo sa mas malalamig na mga bahagi. In summary, conduction is the correct choice because it specifically describes the transfer of heat within a solid material from hotter regions to cooler regions through direct physical contact between particles. Sa buod, ang pagpapadaloy ay ang tamang pagpipilian dahil partikular na inilalarawan nito ang paglipat ng init sa loob ng isang solidong material mula sa mas mainit na mga rehiyon patungo sa mas malalamig na mga rehiyon sa pamamagitan ng direktang pisikal na contact sa pagitan ng mga particle. The greatest concern of the firemen at the fire crime scene is the Letter A. Interview witnesses. Letter B. View the site of the crime. Letter C. Preserve the fire crime scene. Letter D. Opportunity in the fire crime scene. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Preserve the fire crime scene. Ang tamang sagot ay C. Pangalagaan ng pinangyarihan ng sunog, krimen. Explanation. Paliwanag. The greatest concern of the firemen, or firefighters, at a fire or crime scene is to preserve the scene. Preservation of the scene is crucial for several reasons.
Ang pinakamalaking alalahanin ng mga bumbero o mga bumbero sa isang sunog o pinangyarihan ng krimen ay ang pangalagaan ng pinangyarihan. Ang pagpapanatili ng eksena ay mahalaga para sa ilang kadahilanan. Isa. Safety. Firefighters need to ensure the safety of everyone present at the scene, including themselves, other emergency responders, and any potential victims or witnesses. They will take necessary precautions to prevent further injuries or accidents. Kaligtasan, kailangang tiyakin ng mga bumbero ang kaligtasan ng lahat na naroroon sa pinangyarihan, kabilang ang kanilang mga sarili, iba pang mga tagatugon sa emerhensya, at sino mang potensyal na biktima o saksi. Gagawin nila ang mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang karagdagang pinsala o aksidente. 2. Investigation. Preserving the scene allows law enforcement and other investigators to thoroughly examine and analyze the area for evidence. This is crucial for understanding the cause of the fire or crime and identifying potential suspects. Pagsisiyasat, ang pag-iingat sa eksena ay nagbibigay daan sa tagapagpatupad ng batas at iba pang mga investigador na masusing suriin at suriin ang lugar para sa ebidensya. Ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa sanhi ng sunog o krimen at pagtukoy ng mga potensyal na suspect. 3. Evidence collection. Fire scenes and crime scenes may contain vital evidence that could help in solving the case or determining the cause of the incident. Firefighters may inadvertently disturb or destroy such evidence if they are not careful in preserving the scene. Pagkolekta ng ebidensya, ang mga eksena sa sunog at mga eksena ng krimen ay maaaring maglaman ng mahahalagang ebidensya na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso o pagtukoy sa sanhi ng insidente. Maaaring hindi sinasadyang abalahin o sirain ng mga bumbero ang naturang ebidensya kung hindi sila maingat sa pangangalaga sa pinangyarihan. 4. Legal proceedings. Preserving the scene in its original state is essential for maintaining the integrity of the evidence. In legal proceedings, the accuracy and integrity of the evidence collected can be crucial for the prosecution or defense. Mga legal na pamamaraan, ang pagpapanatili ng eksena sa orihinal nitong estado ay mahalaga para sa pagpapanatili ng integridad ng ebidensya. Sa mga legal na paglilitis, ang katumpakan at integridad ng ebidensyang nakolekta ay maaaring maging mahalaga para sa pag-uusig o pagtatanggol. As for the other options, tulad ng para sa iba pang mga pagpipilian, interview witnesses. While interviewing witnesses is an important part of any investigation, it is usually the responsibility of law enforcement officers or detectives, not firefighters. Firefighters' primary focus is on controlling and extinguishing the fire and ensuring the safety of individuals. Mga saksi sa pakikipanayam. Habang ang pakikipanayam sa mga saksi ay isang mahalagang bahagi ng anumang pagsisiyasat, kadalasan ay responsibilidad ng mga opisyal na nagpapatupad ng batas o mga detective, hindi mga bumbero. Ang pangunahing focus ng mga bumbero ay sa pagkontrol at pag-apula ng apoy at pagtiyak sa kaligtasan ng mga individual. View the site of the crime. Viewing the site is a natural part of responding to a fire or crime scene, but it is not the greatest concern of firefighters. Their main concern is preserving the scene and ensuring safety. Tingnan ang lugar ng krimen. Ang pagtingin sa site ay isang natural na bahagi ng pagtugon sa isang sunog o pinangyarihan ng krimen, ngunit hindi ito ang pinakamalaking alalahanin ng mga bumbero. Ang kanilang pangunahing alalahanin ay ang pangangalaga sa tanawin at pagtiyak ng kaligtasan. The opportunity in the fire, crime scene. This choice doesn't make sense in the given context and it is not a relevant concern for firefighters at the scene of a fire or crime. Pagkakataon sa pinangyarihan ng sunog, krimen, walang saysay ang pagpipiliang ito sa ibinigay na konteksto, at hindi ito nauugnay na alalahanin para sa mga bumbero sa pinangyarihan ng sunog o krimen. Most malicious fires are set by individuals secretly. It is either set for revenge or self-aggrandizing, or set by psychotic fire setter, or for sexual gratification. Letter A. Group fire setter. Letter B. Arson for profit. Letter C. Fire starter. Letter D. Solitary fire setter. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, D. Solitary fire setter. Ang tamang sagot ay, D. Solitary fire setter. Explanation. Paliwanag. The given statement describes various motivations behind malicious fires being set by individuals secretly. The term that best fits this description is, solitary fire setter.
Ang ibinigay na pahayag ay naglalarawan ng iba't ibang motibasyon sa likod ng mga malisyosong sunog na itinatakda ng mga individual ng palihim. Ang terminong pinakaangkop sa paglalarawang ito ay solitary fire setter. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. A group fire setter, this refers to a scenario where multiple individuals work together to set malicious fires. In the given statement, it is mentioned that most malicious fires are set by individuals secretly, indicating that the fires are not carried out by a group. Group fire setter, ito ay tumutukoy sa isang senaryo kung saan maraming individual ang nagtutulungan upang magtakda ng mga nakakahamak na apoy. Sa ibinigay na pahayag, binanggit na karamihan sa mga malisyosong sunog ay itinatakda ng mga individual ng palihim, na nagpapahiwatig na ang mga sunog ay hindi isinasagawa ng isang grupo. The arson for profit, this refers to the act of intentionally setting fires with the motive of financial gain, such as burning down a property for insurance money. While this is one possible motivation for arson, the given statement does not specifically mention financial gain as a primary reason for the fires being set. Arson for profit, ito ay tumutukoy sa pagkilos ng sadyang pagsunog sa motibo ng pinansyal na pakinabang, tulad ng pagsunog ng ari-arian para sa pera ng insurance. Bagamat ito ay isang posibleng motibasyon para sa panununog, ang ibinigay na pahayag ay hindi partikular na binanggit ang pinansyal na kita bilang pangunahing dahilan para sa mga sunog na itinatakda. See fire starter, this is a generic term that could be used to refer to anyone who starts a fire, whether intentionally or unintentionally. However, it does not capture the specific motivations mentioned in the statement, such as revenge, self-aggrandizing, psychotic tendencies, or sexual gratification. Firestarter, ito ay isang generic na termino na maaaring gamitin upang tumukoy sa sinumang nagpasimula ng sunog, sinadya man o hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi nito nakukuha ang mga partikular na motibasyon na binanggit sa pahayag, tulad ng paghihiganti, pagpapalaki sa sarili, psychotic tendencies, o sexual na kasiyahan. The solitary fire setter, this term accurately captures the description provided in the statement. It refers to an individual who sets fires maliciously, acting alone and in secret. The motivations mentioned in the statement, such as revenge, self-aggrandizing, psychotic tendencies, or sexual gratification, fit the profile of a solitary fire setter. Solitary fire setter, ang terminong ito ay tumpak na nakukuha ang paglalarawang ibinigay sa pahayag. Ito ay tumutukoy sa isang individual na nag-aapoy ng may masamang hangarin, kumikilos ng mag-isa at palihim. Ang mga motibasyon na binanggit sa pahayag, tulad ng paghihiganti, pagpapalaki sa sarili, psychotic tendencies, o sexual na kasiyahan, ay umaangkop sa profile ng isang nag-iisa na fire setter. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.